puro magnanakaw. Kaya nilang uminom ng wine na ang isang bote higit 1,000,000, bro. Naku po. Iway na ganon. Tanto, May diba? wine na. Kaya isipin mo din, kung ganoon sila kagagalante, pinaghirapan ba nila ang pera na iniinom nila ng mga yan? Heto nga ho ang pag-usapan natin mga reaction ng DPH. Wala ho tayong paligoy-ligoy pa. Ito kasing si Manong Ted, si DJ Chacha, sumabog ho dito sa administrasyon. Ninho ba mga kabit? Walang iba. Ang First Lady at ang mga Marcos Jr. Kasi mga kabit, may lumantad na mga video na itong si Mr. Tubig. Alam nyo na, yung video ho nilang kumakalat ngayon, yung nakapost sa social media, nino ho, ni Dean Chase. Hindi lang ho yan yung issue mga ka-update. Yung mga alam nyo na, scandal ho nila. Hindi lang ho yung mga issue nangyayari sa ating bansa. Isang wine lamang mga ka-update, pumapatak ho ng milyon. Ang tanong mga ka-update, sila ho ba yung naghihirap para laklakin lang ng laklakin, mag-enjoy, mag-party-party ng ganyan? Yan ho yung malaking katanungan kasi tayo mga taxpayer ho, tayo nagpapakahirap, nagpapagod, nagtatrabaho, kumakayod, lumalaban ng patas, samantalang yung first family, nagnanakaw ng buwis ng bayan. Kaya mga update, kung bago lang kayo sa ating channel, sa like, sa share, sa subscribe lamang kung malaking tulong na yan. Sabay-sabay ho tayo mag-react dito kay Manong Ted, DJ Chacha, at walang iba mga update kay Spoke Sari Roque, kung saan ay pinakakurap ho talaga ang gobyerno ni Marcos Jr. Dinaig pa ho talaga yung Guinness Book World of Records ng kanyang amang diktador. Sa loob ng 3 taon mga ka-update, grabe na ho'y nanakaw. 1 trilyon, 2 trilyon, trilyon na ho. Flood control pa lamang ho yan mga ka-update. Wala pa ho yung mga ibang isyong hindi pa ho natin nabubuksan sa ating bayan. Kaya update, rekta na ho tayo. Anak-anang po! Huwag ko tayong makalimot, please! Huwag tayong pumayag na wala ho talagang mananagot dito dahil uulitin po ito at uulitin nila. Tama. Tang natin ito sa henerasyon na susunod po sa atin. Otherwise, ang mga anak natin, mga anak nyo, mga apo ko, ganun pa rin po ang uri ng komunidad na lalakhan. Komunidad ng mga puro magnanakaw. Number 27. Number 27. Sa affidavit po nitong si Engineer Roberto Bernardo. Unang affidavit niya, iba pa po yung supplemental. Number 27. Basahin natin. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olaivar in Magallanes, Makati, and other places. Yung pong deliveries na yan ni Alcantara, ni Boss Henry, kinukumpirma ni Boss Henry sa kanya namang affidavit. So, ang pinag-uusapan dito ay personal knowledge. Lagi pong yan ang pinapangalandakan ng mga abogado para kontrahin ang mga aligasyon sa kanilang mga kliyente. Wala namang personal knowledge yan Hearsay yan. Yeah. Kwento lang iyan. Hindi naman niya na-witness. Napakabait ng aking kliyente hindi nga makabasag pinggan Oo. Amen? Amen. Di ba? Gagawa-gawa lang kayo ng kwento Di ka pwede magdemand-demanda lang na puro lang kwento. Kaya napakabait ng kliyente ko, walang ka-record sa pagnanakaw ito Hindi ba? Amen? Amen. Ngayon, mga kapatid, ano hong sinasabi sa mga affidavit na ito? Si Boss Henry nagsauli na ng pera bilang patunay po sa kanya pong kagustuhan nga na maging state witness. Pero kapansin-pansin nga na itong dalawang ito, wala pa rin po itong kaso Wala pa. If you recall, wala pa. Kaya sila po ngayon, ito po ay nasa ay safe house, itong si Ginoong Bernardo, at in the Senate pa rin, I think, si Boss Henry, at saka si Boss Bryce. Hindi po ba? So ngayon nga po, dito sa isyong ito, ewan ko na lang po kung sino pa ho nagpapaalala sa inyo. Pero kung ako dito, hindi ho ako titigil dito. Sa pagpapaalala po sa inyo, ito ho sa mga pangyayaring ito at napanood natin, hindi kwento ito. Ito po ay sinumpaang salaysay. Kaya nga ang panalangin natin, huwag magbago. Kasi habang tumatagal, yan lagi po ang gusto rin ng mga
nasasakdal magtagal kasi maiinip yung mga witness. Nasaan na ba ngayon? Maiinip ang mga witness. Nasaan- Gusto nilang magtagal din. Pati Oo. ang mga hindi naman lahat nasa Sandigan Bayan. Gusto hindi nila yan. Natumagal yan. Nasaan na nga ba si Bernardo? Nasaan si Bernardo? Kaya ako, ginagalang ko, baka nga inaalagaan siya ngayon ng ating ng Estado. Pero sana ho yung pag-aalaga is nang hindi magbago ng statement. Mahirap yung inaalagaan nyo, hinihimas nyo para magbago ng statement at baguhin yung kanilang statement tungkol dito sa dalawang individual na to. Kasi ito ho mga kapatid, ito uulit-ulitin ko pangalan Maynard Ngu at yung Tracy Pulaybar. Yan po tandaan yung mga pangalan. Minsan lang inimbita, hindi sumipot, wala na pong mga arrest order na nangyari. Hindi po ba? Ang usap-usapan doon sa Makati, sa kanilang subdivision, medyo laylo. Pero dati-rati daw po, party-party. Wala ng party. Tahimik na daw. Halos araw-araw daw palang party doon? Ngayon po, ang tanong natin, nasan na itong dalawang to? At ang mga bisita At daw. malay nyo, kung nakasibat na to. At saka mga bisita daw doon dati, nung hindi pa umiingay itong flood control, puro politiko. Aba, Nagalat nga daw ang security guard doon sa area na yun. sino? Ikaw ba, Rome? Magkano ang natikman mong pinakamahal na alak? Ako maswerte na ako sa 1,000. Mga 2,000. Naman. Ay, napatikim pala ako ni attorney. Oo. Easy ka lang. Mag-act 15? Sobra naman sa 15. Mahal naman nun. Oo. 3,000. 2.5. 2,500. O, kita mo? Isipin nyo yan mga kapatid, marami na akong pera yung dalawang yan, si DJ Chacha at si Manong Ted, pero yung pinakamahal na wine na natikman ho nila, hindi naman ho umaabot ng 15,000, 5,000. Pero itong si Mr. Tubig, yung humihimod doon sa, alam niyo na yung video niya, yung kinakain niya yung yung long ta, mga ka-update, yung wine pala nun, mga ka-update, umaabot ng 1,000,000. Ganyan ho kakapal yung pagmumukha ng mga hinayupak na yan. Tulad ng yung anak ni Tulpo, mga ka-update. Di ba nagparty-party dyan sa Amerika, sa ibang bansa, tapos yung winaldas ilang milyon, ganun pala yung galawan ito si Marcos Jr. Isipin yun, sa tanda na ho nilang yan, 70, 60, 70, yung edad ho nila, nagagawa pa rin ho nila yan. Ganyan ho kawalang hiya yung presidente ho natin at ang first lady. Ganyan ho kawalang hiya, mga kabdig. Milyones ho yung winawaldas para lang ho magparty. Isang alak lamang yan, wine. Isang wine lamang ho yan. O yung mga inarkila pa ho nila. Diba? O yung mga ginagastos pa ho nila dyan. Yan ho yung malaking katanungan. Magkano kaya yung ginagastos ng hinayupak na bangag na yan para lang magparty-party? Sino ho yung nagbabayad? Tayo ho! Tayo ho yung nakakaawa. Ganyan ho kawalang hiya yung bangag na presidente tsaka yung first lady na mahilig din suminghot. Hinipan niyo pa sa 1,000. Sabi ko na nga 1,000. 2.5. Sa bagay, parang may wine pa ba Mahal na wine sa'yo, 2.5. Oo, grabe ka naman. Tuwa tayo sa 2.5, ha? Stop na yun. Oo. Mabilis ko nga nalasing Okay. Oh, di ba? Anyway. Magkano ba pinakamahal? At saka, ano difference nung Anyway. difference nung 5,000,000 wine dun sa 2,500? Yung isa Oo. kong kaibigan, Oo. ito lang, napagkwento nga sa akin, wala lang kasi nagkita kami one time. Nakwento lang. Alam mo, pinupuntahan ko yung napapanggit na lugar na yan, ha? Nakasabay ko si ganito. Oo. At saka, kasama si ganito. At si ganito. Ngayon kami, sabi niya, kausap ko yung partners namin doon sa kanilang negosyo, legal ito. Nayaya lang sila doon kasi nga, talk of the town. Abay, nung tinignan niya yung wine list. Opo. Yung wine, Pwede, kunyari, i-reenact natin. Tayong dalawa yung nandun. Kasama tayo. ikaw si May kasama ba siyang babae nun? unang... Oo. First lady ba ako? Oy! Oy! First lady mo. Ba't tayo akong first lady mo dito sa program? Ito yung nakakabilib dito kay DJ Chacha, mga kapdita, wala na rin yung preno-preno. Kasi binabanggit niya yung mga first lady. O di ba talagang nakakabilib na pati itong TV5, Hindi ho natin alam kung TV5 talaga, parang hindi na ho nahahawakan ni Martin Romualdez, ni Marcos na bangag. Di ba? Isipin nyo ho, binabanatan na ho nila yung presidente, mga kapdita. Panalangin na lang din ho natin ito mga katulad ni Manong Ted, ni DJ Chacha, na sana, kasi sila ho mga kapdita, kilalang broadcaster yung mga yan. Tapos binabanatan mo yung first lady tsaka si Bangag. Talagang matapang kang tao pag ganyan mga kapdit. Lalo na, kilala ho sila. Di ba? Kaya nakakabilib na ngayon mga kapdit. Kasi noon, nire-respeto pa ho nila. Siguro mga kapdit
nakikita naman nila na hindi nila pwedeng banatan kasi alam nyo na masyadong mataas mga update. Pero ngayon, umaalagwa na, para malapit na yung 2028, nandiyan na si VP Sara, pwede nyo na banatan si Bangag, di ba? First Lady, tsaka si Marcos Jr., mahiya naman kayo, million yung ginagastos nyo para sa isang alak. Mahiya naman kayo. May second lady ka? Ako ang first lady mo dito. Oh. Tama, mali. Alam mo, puputulin ito, gagawing content. Ay, oo nga pala. Oh, sige. Legal wife na lang, legal wife. Ako ang iyong legal wife. Nung bang panahon yung kaibigan mo ay nagpunta. Kung may belo na ako sa kwento ko, nakupul tuloy eh. Sayang. O, sige. Ayan. Oh. This is ridiculous. Tuloy mo na, nakikinig si Kuya Rom dito, oh. Nakaabang kami sa kwento nang minsang mapadpad sila doon. Makikinig kami. Yung wine list. Oo, di binigyan ng wine list. Oh. Oh, tapos? So sabi nila, yung wine ha, meron namang ganun. Ang mga mura daw, ang mga pinakamura, 3,000, 4,000, 5,000, may 10,000. Ano, pataas ang pataas. Merong milyon na wine. Halaga. Ha? Milyon. Oo. Ngayon sila daw nag-usap-usap sila. So, tikman kaya natin ito. Diba? Parang regalo natin sa ating mga sarili. Oh, i-reward natin sarili natin. 50 mil yung isang bote ng wine. Ang in-order nila. So, $1,000 more or less po yun. Mahal naman ng wine na yan. Oh. Mayan, walang hangover. Pero yung, ngayon, usap-usapan kasi ang daming bodyguards, di ba? Ang daming mga, ano doon, mapapansin mo na may VIP. Just mostly yung waiter. Oh. Yung waiter, di ba? Nagkwento. Oh. Kung gaano kamamahal na wine ang ino-order doon Taas. sa private room. Oh, nasa taas pa, nasa baba yung private room. Oh. Yun nga ang sinasabi. Oh, di siguro mga 100,000 pinakamahal. Milyon! Ang halaga, kaya nilang uminom ng wine na ang isang bote higit 1,000,000 Rome. May wine na ganon. Tanto, May diba? wine na- Kaya isipin mo din, kung ganoon sila kagagalante, pinaghirapan ba nila ang pera na iniinom nila ng mga yan? Anak ka ng push! Kasi pag pinaghirapan mo, ang hirap gastahin eh. Rome? Yung kaibigan mo nga, alam ko, madami ng pera yan eh. Kaya naman niya umorder ng ganon. Pero ang in-order nila, 50,000. Ambag-ambagan sila para Kasi- dito makatikim ng gano'n kasi nga first time din. Hindi lang. Kasi pag pinaghirapan ng pera, namang mapapaisip ka, malalasing din naman tayo Tama. para dito sa 3,000. Dito na tayo. Hindi ka di ba? Unang-una sa lahat, mga kapatid, kung pinaghirapan mo talaga yung pera, sa 50 pesos nga lang, mga kapatid, manghihinayang ka. Kung isipin mo, gagastos ka ng 1,000,000 sa isang wine. Kung hindi mo pinaghirapan yan, talagang wawaldasin mo. Pero pag ikaw mismo yung naghirap dyan, gagastusin mo ba yan isang alak sa 1,000,000? Tanong lang ko yan, mga kapatid, panigurado at panigurado, kung ako lang yan, kung ako naghihirap tapos meron akong 1,000,000, bibili na lang ako kay gin lang. Magkano ba yung gin? Mga 50, 60 pesos mga kabdit, hindi ho 60,000. Diba? Doon mga kabdit, mas malalasing ka. Kapareho lang naman ng wine yan. Kung gusto mong uminom, ba't di na lang yung mumurahin? Ang kaso nga, hindi ho nila pera yung winawaldas nila. Kaya ganyan ho kalalakas ang loob magwaldas ng milyon. Ganyan ho kakapal yung first lady tsaka si Mr. Tubig. Diba? Talaga naman, ha? Anak ka ng sana all. Tapos papayag lang kayo, makalimutan natin itong mga taong ito. Anak ka ng push. Tama din po sila, babaha at babaha ulit, di ba, mga kapatid? Kaya muli tayo magkaisa po sa ating panawagan, huwag ko tayong makalimot, please. Huwag tayong pumayag na wala ho talagang mananagot dito dahil uulitin po ito at uulitin nila. Utang natin ito sa henerasyon na susunod po sa atin. Otherwise, ang mga anak natin, mga anak nyo, mga apo ko, ganun pa rin po ang uri ng komunidad na lalakhan. Tama ho yan mga kabdit kasi kung tayo pa lamang ng mga kamukha nating ordinaryong Pilipino nagdudusa na dyan sa taxpayer, paano pa ho yung mga magiging anak natin, yung apo natin, tapos yung magiging anak at apo rin ho ng alam nyo na, yung anak at apo na magiging anak din natin. 'Di ba? Ganyan hindi ho ang kanilang mararanasan paghihirap po sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya mga kabdit, susunod na ho natin ito si Spock Sari Roque, talaga naman matindi nga ho talaga yung korupsyon ni Marcos Jr. Wala ho talagang makakapigil sa kakapalan ho ng pagmumuka ni Mr. Tubig at ni Lisa Coca. Di ba? Nga, tayo magdiskurso muna at ngayon napag-usapan natin
Ano bang tingin natin sa lagay ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. at paano ito makukumpara sa perception ng ating taong bayan sa korupsyon sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni Noynoy Aquino. Now, alam niyo po, lumabas na ang Pulse Asia Survey. 94%, halos lahat ng Pilipino ay naniniwala na matindi ang problema ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. 94%. Hindi po ibig sabihin na yung 6% hindi naniniwala dahil meron the 1% na talaga nagsasabi na talagang sobra na ang ating problema. Doon sa 94%, 71% talagang sinabi nilang napakalantaran at 24% at sinabi medyo talagang lantaran. 1% lang ang nagsasabi na hindi widespread ang korupsyon at 5% are undecided. Yung 1% na yan, kasama na dyan si Marcos Jr., yung pamilya niya at yung mga crony niya. Pero wag po kayo magkakamali, 94% ng lahat ng Pilipino ay sinasabi na talamak ang korupsyon, 71% super talamak ang korupsyon. Now, ano ba ho ang ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po, walang kaduda-duda na halos lahat ng Pilipino ay kumbinsado na talagang matindi na ang problema sa korupsyon ni Marcos Jr. At, pero ito may pag-aasa naman po tayo. Tinanong ang taong bayan, talaga bang kabahagi ng politika ang korupsyon? Abay hati. 41% ang nagsasabi na kabahagi nga yan at 43% ay sinasabing hindi naman dapat kabahagi yan ng normal na politika at ang 17% ay hindi sila desidido either way. Ano po ibig sabihin yan? Well, talaga pong wala ng Pilipino na naniniwala na malinis pa ang pangangalakad ng gobyerno sa ilalim ni Bangag. In fact, 1% na lang ang naniniwala na hindi problema ang korupsyon. Kasama na nga po dyan si Marcos, yung kanyang 3 anak, at si Lisa Araneta, at yung kanilang mga cronies na nakikinabang sa administrasyon ni Marcos Jr. Now, ipupira natin ito doon sa perception ng taong bayan. Unfortunately, ang Pulse Asia po ay hindi po sila nagpa-survey doon sa corruption perception ng mga panahon ni Noynoy Aquino at ni Tatay Digong. Pero ang SWS ay merong ganyang survey. Ano ba ho ang nakita ng SWS? Ang SWS hindi po malayo sa findings ng Pulse Asia. Pinakamatindi pa rin ang perception ng tao sa korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. At ang kanilang finding ay 84% at talagang overwhelming majority pa rin, bagamat mas mataas ang percentage na nagsasabi na talamak ang korupsyon sa Pulse Asia, 84% pa rin na nagsabi na talagang talamak ang problema ng korupsyon. Pero dito sa SWS, meron tayong basihan kung paano natin makukumpara ang mga administrasyon ni Noynoy at saka ang administrasyon ni Tatay Digong. Ayon sa SWS na nagsasabi na 84% ng Pilipinas nagsasabing talamak ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr., sa panahon ni Noynoy Aquino, 43 to 56%. More or less kalabayan na matindi na ang problema sa korupsyon kay Marcos at siyempre, ang dahilan naman po dyan, unang-una, flood control. Yang linalabon ang pera ng bayan sa flood control. Pangalawa, revelasyon na pati si Presidente ang pasimuno ng korupsyon na yon dahil siya naman ang nagpo-propose ng pangtao ng budget at talaga naman pong siya nag-a-approve ng budget at siya rin ang nagtalaga doon sa speaker na naging pasimuno ng lahat ng kakurakutan sa ating pangtao ng budget. Alam niyo po, napakatindi na po niya, 94% wala nang naniniwala na malinis ang administrasyon. Kasabay ito ng pagbagsak ng kanyang approval rating na negative 3 sa SWS, negative 15 sa Pulse Asia, at negative 27 sa Publicus. Kung talagang i-relate yung datos, talagang yung perception na corrupt itong administrasyon nito, ang dahilan kung bakit bagsak din ang approval rating ng ating administrasyon ng Bangag Jr. At dahil ito ay negative 3, negative 15 at negative 27, yan ay nagpapakita na wala na talagang karapatan na mamuno itong Marcos Jr. So ngayon po, ano po ang ating mensahe? Well, yan ba po ang ating ipararating na mensahe sa ating mga kabataan ngayon? Na ang new normal ay corrupt dahil 94% ay lahat ng Pilipino ay naniniwala na talamak ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos Jr. Sana hindi naman po.
Ang tanging pamamaraan para matigil ang korupsyon, kinakailangan po tanggalin ang kanser sa ating lipunan at yung kanser pong yan, ang pangalan ay Marcos Jr. Wala na pong alternatibo dyan. Hindi na po tayo makakaasa sa mga institusyon para tanggalin na itong korupsyon nito kasi naging kabahagi na ng administrasyon ng Marcos Jr. ang korupsyon. At ako hindi naman nagtataka rito dahil may kinalaman siya ng genetics. Dahil alam naman natin ng kanyang ama na sa Guinness Book of World Records din na pinakakurap, hindi lang isa sa pinaka, kundi pinakakurap na administrasyon sa buong daigdig na talaga nagpasasa sa kaban ng bayan para maging isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo, courtesy of Filipino taxpayers. Ang ating mensahe ay talaga matitigil lang po yung sistema ng korupsyon na yan kung tayo magsisimula muli. Let us start with a clean slate. Tanggalin natin ang korap, tanggalin natin ang pinagsibulan at pinagtapusan ng korupsyon. Yan po ang administrasyon ni Marcos Jr. Wala na pong katuda-tuda ha, lahat tayo naniniwala na korap. Anong gagawin natin? Tayo ba'y mag-aantay na lang hanggang mahulog ang mangga, hanggang mawala ang problema, ang cancer sa ating lipunan? O tayo ba, kapag gaya na pag tayo na mayroong cancer, ay pupunta sa doktor at patatanggal ang cancer bago pa ito kumalat? Hindi ko po alam kung po pwede pang kumalat ng mas matindi pa itong issue ng korupsyon sa ating bayan. Pero sa tingin ko po, walang katapusan po yan. Hanggang hindi natin matapos ang administrasyon ni Marcos Jr., talagang hindi po titigil ang problema ng korupsyon. So mga kaibigan, nasa Tama naman ho yan mga kabdit. Habang maaga pa ho, agapan na ho yung korupsyon ni Marcos Jr. Kaya hinihintay lang din ho natin itong ang Pebrero kung saan ay mababang kapulungan mga kabdit. Meron din ho mga taong may prinsipyo dyan sa, alam niyo na, kongreso. Meron pong magpapile ng impeachment laban kay Marcos Jr. Kaya nga din kung meron kayo naging komento, reaction dito kay Spock Sariroque, kay Ted Pailon, dito kay Mr. Tubig na nagwawaldas ng milyon-milyon para sa wine, komento nyo ho yan sa comment section para ho ating pag-usapan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.